the legitimate blue ribbon. Yan po ay mainit na pinag-uusapan simula pa kagabi at nag-repost na rin po natin sa ating pahina at ito po ay inyong tinugunan. Ang Blue Ribbon Committee hearing, magpakita po kayo ng suporta dito sa magaganap na hearing. Ang abiso ay nandun pa rin yung 18 dating mga sundalo, ex-Marines and ex-Army officers. Hindi natin pwede kasing sundin yung abiso nung sandatahang lakas na huwag gamitin yung description na ex-Marines. Bakit? Talaga namang ex-Marines sila. Hindi naman sinasabing incumbent Marine officers, ex-Marines. Walang masama yun sapagkat yun ay pag-describe o description nung background nung 16 doon sa 18 at yung 2 ay ex-enlisted personnel ng Philippine Army. Suportahan po natin at meron pa raw karagdagan na 14 at I was told na yung 14 ay higit ang sasabihin doon sa sinasabi na ng 18. Bukod sa i-corroborate o patutunayan ng 14, yung na-anunsyo na o naging testimonya na nung 18 sa legitimate Blue Ribbon Committee hearing, antabayanan po nating lahat. Hindi ko rin alam kung anong linalaman o lalamanin ng magiging testimonya or at affidavit nung karagdagang 18 dating sundalo o may kasalukuyang sundalo, hindi ho natin alam May lalabas na 14 pa. Kaya mahalaga yung gagawing pagdinig bukas ni Senador Dante Marcoleta ng kanyang legitimate Blue Ribbon Committee hearing. Bakit meron tayong kolatilyang legitimate sa Blue Ribbon? Sapagkat mayroong nagpapanggap na siya raw ang chairman ng Blue Ribbon. Hindi naman katanggap-tanggap yun at wag din tayong magpapabudol sapagkat illegal yung kanilang assumption dahil nga hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila nakakabuo ng totoong mayorya. Napag-usapan na natin dati yan, ang mayorya ng 24 na senador para maghalal ka ng panibagong Senate President ay 13. 1/2 plus 1. Hindi maaring 12. Kanya nga, yung ating huling pagla-live, hindi ba? Ang description natin, yung mga senators fake win. Hanggat hindi nila nabubuo yung 13 senador para sabihin sila na ang mayorya, they will continue to enjoy that description that they are senators fake win. Merong nag-aastang gusto maging presiding officer ng impeachment court. Pero, ito naman ang grabe rito. Gustong maging Senate President. Pag Senate President ka, ikaw ang presiding officer ng Senado. At pagka ang Senado ay nag-convene as an impeachment court, you cannot avoid that duty na ikaw ang magpre-preside sa impeachment court. Ano ang ginawa? Nagpasa itong questionable, claiming to be the new majority led by Senator Faquin Gatchalian, na sinasabi niya na sila raw ay may mayorya. Wala ngang mayorya hanggat walang 13. Ngayon, kung meron na kayong mayorya, kanya merong usap-usapan din na nagpapatawag o magpapatawag ng special session ang Malacanang, baka meron na ngang 13. Ulitin ko, kung sila'y makakabuo ng 13, wala rin tayong pwede nang i-question sa kanila sapagkat ganun talaga. Sila na ang magiging totoong mayorya, yung legitimate majority. But until then, hindi may iwasan na sila'y pagtawanan ng publiko at sapagkat kitang-kita naman na nagpipilit na sila yung maging mayorya kahit kulang sa bilang. Sabi ni Rica Lida, mukha nababaliktad na rin si Senator Villanueva. Marami na ring usap-usapan yan dahil doon sa lumabas na video kahapon ay at sinasabi nga na
mukhang babaliktad o bumaliktad na ang isang senador at makakabuo na sila ng 13. Napanood ko yung video yun ni Senator Joel Villanueva, wala namang sinabing alanganin. Ang sinabi lamang niya, tama po si Senator Joel Villanueva, hindi ko siya kinakampihan ha, and I hope hindi siya susunod doon sa nauna ng naghudas, doon sa 13 senador na dati talagang sila yung mayorya, kaya ngayon nabawasan ng isa yung 13. Subalit hindi pa rin enough yung numero nung grupo ni Senador Sherwin Gatchalian na nababansagan tuloy Senator Faye Quinn at yung isang nag-aastang chairman daw siya ng Blue Ribbon Committee. Kaya tinatawag ding Senator Faye Quinn Tulfo. So dalawang Senator Faye Quinn. Isang Senator Faye Quinn Gatchalian at si Senator Faye Quinn Tulfo. Subalit, ulitin ko lagyan natin ng tamang konteksto. Kung sakaling may masungkit ang grupo ni Senador Sherwin Gatchalian, di sila na ang tunay na mayorya. Hindi na sila Senator Faye Quinns. Hindi na. Pag nakabuo ng 13. Ngayon, yung nagsasabi na nagdududa na baka raw ay, Adonis Enriquez ang aking kaibigan. Maraming salamat sa pagsubaybay from Batangas. Adonis, mabuhay ka. I hope to see you very, very soon. Kamusta rin kay Attorney Genaro Cabral at sa ating mga kababayan dyan sa Batangas. Maraming salamat to sa mahigit 2,000 live viewers natin ngayong umaga. Si Thalia sa Umay Guro, maraming salamat. Gusto ko rin pong marinig ang inyong mga opinion, kagaya nito sila Lane, Cabahog, Faye Quinn, and Erwin. Importante para maramdaman. Senador po yung mga yan Senador yung mga yan, and I'm sure meron sensitive pa rin yan. Kahit magpanggap silang hindi, sensitive yan sa public opinion. Parinig ninyo yung inyong tinig at ilalagay ko rin dito sa ating live ngayong umaga, kagaya ni Yvette Victorino. Sabi ni Yvette Victorino, palagay ko hindi aalis si Villanueva sa side ni SP Alan Peter Cayetano. I hope he will remain to be with the real majority. But again, ganun po ang demokrasya, kung ano man ang magiging rason ng kung may lilipat man, wala po tayong magagawa, sarili niyang disposisyon yun. Antayin na lang natin yung susunod na paghuhusga ng taong bayan at wag na silang makaulit muli sa atin. Yun lang ang ating remedyo. Pero kung sila'y magbabaliktad-baliktad, ang ating remedyo is again through the ballots. Wag na natin silang paulitin. Tingnan natin kung sino ang magtatraidor pa. Kung meron pa bang traidor sa lahat ng traidor, kagaya nga nung salitang binanggit ni Senadora Camille Villar, antabayanan natin bukas. Pero hanggat hindi nakakakuha ng totoong mayorya ang nagpapanggap na nakakuha daw ng mayorya, ang legitimate Blue Ribbon Subcommittee Chair ay si Senator Rodante Dante Marcoleta na siyang magsasagawa ng pagdinig bukas bilang karugtong nung naganap na niyang hearing. Marami pong magaganap bukas. Meron pa pong isang araw pang schedule ng oral argument na gaganapin naman diyan sa Korte Suprema. Kung makikita ninyo, isa ang denominator ng lahat ng ginagawang pagdinig. Ito'y tungkol diyan sa gaganaping legitimate Blue Ribbon Committee hearing bukas o kaya diyan sa continuation ng oral argument sa Korte Suprema. Ang bottom line issue ng ginagawang pagdinig, corruption. Kurakot, korupsyon, lantaran, talamak sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Kanya, mga kababayan, antabayanan po nating lahat bukas. Ano yung magaganap? 2 hearings sabayan. 10:00 din ng umaga yung sa Korte Suprema, 10:00 din ng umaga
yung diyaan sa gaganapin sa The Legitimate Blue Ribbon Committee hearing under Senator Dante Marcoleta. So dito natin makikita, issue pa rin ng korupsyon Issue pa rin ng korupsyon. At bukas ay June 16. Pagsisimula, pagpapanumbalik ng Legitimate Blue Ribbon Committee hearing bukas. Na-postpone na antala po yan. And I agree with the reason that I've heard. Kaya daw hindi natuloy yung original setting last Thursday, I believe, sapagkat nga naman lumindol. At in deference doon sa mga nasalanta ng lindol, hindi ordinaryong lindol yun. Napakalakas. Nakita natin ang pinsala, napunit ang mga kalsada diyan sa Sarangani, diyan sa General Santos City, gumuho yung mga pampubliko at yung iba'y private buildings, ganong kalakas, marami ang nasawi. Marami rin ang nasugatan at maraming mga ari-arian ang napinsala, mga hanap buhay na napinsala. So tama lang na hindi muna itinuloy, pero bukas ay malinaw yan, tuloy na yung pagpapatuloy ng Legitimate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa laganap, talamak, lantaran, walang hiyaan na pagnanakaw ng pondo nating mga Pilipino, yung flood control projects, yung ghosts flood control projects at yung mga substandard flood control projects. Ang dami ng video ang naglabasan at lahat ng mga nasasangkot hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakakasuhan. Ang tanong, bukas sa labas ng Senado gagawin ang pagdinig. Tama rin yon para hindi maantala yung nakaschedule na Blue Ribbon Committee hearing. Sapagkat yung Senado basta't nandoon yung mayorya, yung totoong mayorya, merong totoong quorum, nandoon yung subcommittee chairman ng Blue Ribbon, doon po ang gaganapin ang hearing sa Double Gem EDSA Garden Events Place, alas 10 ng umaga. Ulitin ko panawagan doon sa mga malalapit sa lugar o yung may panahon, magpakita po kayo ng suporta para hindi maharas, hindi harangin, hindi takutin, hindi bulabugin, hindi guluhin yung gagawing pagdinig. Ano po yung maaring maganap this week? Meron din pong meron daw bibisita sa bansang Russia ngayong June 17, beginning June 17, para doon sa gagawin na event dyan sa Russia. Kukunin ko lang para eksakto tayo. Ngayon pong June 17 yan June 17, ang event pong dadaluhan ay for the ASEAN-Russia Commemorative. Ano po yung ASEAN-Russia Commemorative Summit? Ito po ay from June 17 to 18. Kita ninyo talagang asyong aksaya Talagang he is painting the town red. Biyahe ng biyahe. Magkano ang gagastusin diyan sa June 17 to 18 na naman para lamang dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Hindi kinakailangan dyan. Kailangan yung perang gagastusin dyan, ibigay na lang. Doon sa hanggang ngayon ay hirap matuntun ng rescue, ng relief, ng donation dyan sa Mindanao, dyan sa Sarangani, dyan sa General Santos, yung mga nasalanta, yung mga namatay, yun ang kinakailangan ng tulong. Maiintindihan ng bansang Russia kung hindi dadalo ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Alam naman ng bansang Russia na nagpipilit lang tayo. Nagpipilit lang tayo makisabay sa higit na mayayaman nating kababayan at kapwa miyembro ng ASEAN. Mali yung paggamit ng ating very, very thin and limited financial resources, lalo na sa panahon ngayon. Paulit-ulit nating sinasabi, hanggat hindi natututo ng fiscal discipline, austerity, pagtitipid at belt tightening ang kasalukuyang administrasyon, mali ang direksyong tinatahak nito. Kayo na ang sumagot. Yung gagawing hearing ng Legitimate Blue Ribbon Committee bukas
ay tungkol sa usapin ng korupsyon. Korupsyon ng ating pondo at pera ng bawat Pilipino. Pera ng mamamayang Pilipino na naglaho at inanod diyan sa baha ng korupsyon. Yung ghost flood control projects, yung substandard flood control projects, yan ang iimbestigahan pa rin ng legitimate Blue Ribbon. Pag nagpunta ka naman at antabayanan ninyo ang gagawing final setting for the oral argument diyan naman sa Korte Suprema bukas, tungkol pa rin sa korupsyon yan. Yung maling paglipat-lipat ng pondo from program to unprogram and program to program, yan ang ugat ng korupsyon. Pati yung Motor Vehicle Users Fund, yan, pag-uusapan din yan at napag-usapan na sa pang-apat na hearing na I think yung gaganapin na oral argument schedule bukas. At doon makikita nyo kung nasusubaybayan ninyo, hirap na hirap ang Solicitor General na ipagtanggol yung napakahirap na posisyon ng Estado o ng pamahalaan. Dahil nga ang issue doon ay korupsyon. And then, nakuha pang gumastos at mag-aksaya ng pera from June 17 to 18, pupunta sa Kazan, Russia, para lamang dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Antabayanan natin. Pansinin ninyo, pag may mga kaganapan na malaki, natataon na wala si Bongbong Marcos, tingnan natin bukas. Patutuloy ba yung Blue Ribbon o hindi? Sapagkat meron na ring alingas-ngas na tila minadali yung demanda o reklamong plunder laban sa chairman ng subcommittee chairman ng Blue Ribbon, laban kay Senador Dante Marcoleta. At pagkayan ay lumabas na ang rekomendasyon sa kasong plunder, maglalabas din agad-agad ng warrant dyan. Maaaresto o aarestuhin kaya si Senador Dante Marcoleta simula sa Wednesday, sa Thursday, or sa Friday? Yung may magaganap bang special session sa 17 or sa 18 or sa 19 at doon magkakapwersahan at mali na naman ang bilang sa pagdetermina kung ano ba ang mayorya, ito ba'y 24 o mas mababa sa 24? Ulitin ko ha, immutable, hindi pa pwedeng malusaw, hindi pa pwedeng baguhin ang bilang na itinakda ng ating saligang batas. May mga nagpepresenta ng ibang ideya na pwede raw pababain yung denominator na 24. Yan ay isang hangal na interpretasyon na malinaw na isinulat ng ating saligang batas. It was never the intention of the framers of the 1987 Constitution to be moving the goalposts just to suit yung kapritsyo at luho ng kung sino mang administrasyon ang nakasalukuyan. Hindi yan ang layunin ng mga naglimbag ng ating saligang batas. The denominator remains to be 24 until and unless there is a legitimate and constitutional amendment or revision of our Constitution. Hanggat wala pa, yung 1987 Constitution malinaw. 24 denominator, ang hindi mababago yan. Pagbibilang ka ng mayorya para magtalaga ng bagong Senate President, 1/2 plus 1. Ibig sabihin, yung kalahati, 12 plus 1, 13. Yan ang tamang bilang. Higit sa lahat, importante rin si Amur. Amur Bendalo ang mga magnanakaw. Tama yun, Bendalo. O yung mga kasama natin, si Mia Poche from Tokyo. Happy Monday to you and I hope you will have a very productive and blessed week ahead of you, Mia. And HNM, ang ating HMPY South Korea. Mabuhay kayo. Ano raw po yung HMPY? Yung HNM,
hakbang ng maisog. Ano raw po yung HMPY, South Korea? Yung HMPY was coined by our friends there in hakbang ng maisog sa South Korea. Ibig sabihin po niyan ay hindi mo pera yan. Ganyan kagalit ang ating mga kababayan diyan sa South Korea sa ginagawang pandurobo ng mga nasa pamahalaan ngayon. So, antabayan na natin yung mga malalaking kaganapan, yung Blue Ribbon hearing bukas, at lalabas ba yung resolusyon ng yung resolusyon ng kaso laban kay Senador Dante Marcoleta, yung sa plunder. Lalabas ba yan this week? Mai-issuehan din ba siya ng warrant? Matutuloy kaya yung isa ring nagsinagsabing special session ng Kongreso? Special session for what? Para lang matuloy na ang pagpapalit ng liderato? Wala ko tayong magagawa eh. Yan po yung mga alituntunin ng Kongreso, yung Senado at mababang kapulungan pag nagpatawag o humiling ng special session ang sino mang Pangulo. At pag yan inaganap, wala silang magagawa. It's their constitutional duty and it's their constitutional mandate as legislators to convene immediately. Okay, para magmerong quorum. Ang tanong, ano kaya ang tunay na layunin? Meron bang mga mahalagang legislative measures na dapat na ipasa? Meron pa bang masahalaga sa issue ng hindi matapos-tapos dahil ayaw tapusin, walang totoong investigasyon pagdating diyan sa kurakot at korupsyon ng flood control projects, yung flood control funds, yung ghost flood control projects at yung substandard flood control projects. Yan yung mga katanungan. Kaya ba magkakaroon ng special session para maagaw na ang liderato kay Senate President Alan Peter Cayetano? Again, to be objective, should they have 13 in the ranks and grupo ni Senador Sherwin Gatchalian, wala tayong magagawang mga Pilipino sapagkat yun ang mayorya, 13. Tanong, sino ang bibigay? Sino ang magtatraidor? Ulit, may nagtraidor na ng una eh. Meron bang susunod na magtatraidor ulit? Ilan na lang talaga yung mga naninindigan, kagaya ni Senador Jinggoy Estrada. Hindi siya dapat makukulong kung tinanggap niya yung alok na bumaliktad na at sumama na dito sa bagong grupo. Subalit, ang kanya, wala siyang ginawang pagnanakaw diyan sa binibintang sa kanya. At hindi niya masikmura na ang Senado ngayon ay dinidiktahan na lang ng kasalukuyang administrasyon. Nagiging rubber stamp na. So, antabayan na natin kung meron ba talagang babaliktad pa. Maganda itong tanong ni JD Natanawan. Kung may namatay na 2 senador, ano ang denominator? Pag may namatay na 2 senador, yan masasabi mong maaring bumaba na ang denominator. Bakit? Kasi yan, authorized yan. Yung ganyang mga pangyayari, pagka merong nag-resign, pag merong na-expel, o pag merong namatay, maari mong ibaba ngayon yung denominator. Pero sa kasalukuyan, wala namang nagre-resign, wala namang namatay, at wala namang ini-expel. Kaya dapat ang denominator, walang galawan, 24. Again, JD Natanawan, very analytical yung tanong mo. Maraming salamat. Kung may namatay na 2 senador, ano ang denominator? 22. Yung majority ng 22, 12. Ayan, pwede na yung pang-aagaw nito mga senators fake win. Pwede na yan. Pero ulitin ko yung batas malinaw naman eh. There are only 3 instances that creates vacancy that can reduce the denominator 24. Ano yan? In case of resignation or resignations, in case of expulsion, parang nangyari sa mababang kapulungan kay Congressman Kiko Barsaga, in-expel. Although hindi tayo sang-ayon doon, sobra-sobra naman yung ginawa nila. Sinuspindi mo na ng 60 days dahil
patuloy pa rin siyang matapang at maisog na nagsasalita, in-expel mo na yung tao. Ano? So hindi tayo sang-ayon doon. So bababa yung denominator kung may dalawang senador na namatay. Dahil nga meron ito yung mga instances, and these instances are exclusive. Meaning, hanggang 3 lang. Itong 3 kadahilanan lang na maaari mong ibaba ang denominator pag bumibilang ka na, pagpili ng bagong Senate President. Ulitin ko Senate President. Maaring bumaba yan in cases of expulsion, resignation, or death. In the case of hypothetical, yung tinatanong ni JD na Tanawan, paano kung may namatay na 2 senador, ang denominator JD ay magiging 22. Subalit, pagbalik sa issue ng impeachment, para ikay makapag-convict sa isang impeachable officer, kahit may namatay, kahit may na-expel, ang denominator dyan ay 24 pa rin. Bakit? Sapagkat hindi in-envision, hindi naging pananaw ng mga naglimbag ng ating saligang batas na maaari mong laruin yung denominator para lamang you can get rid of an impeachable officer. In the present case na ating tinatalakay, para lang matanggal mo bilang pangalawang Pangulo si Vice President Inday Sara Duterte. Hindi. Sa paghahanap mo ng 2/3 to convict a sitting Vice President, 2/3 of 24, 16 pa rin yan. Hindi mo maaaring babaan. Kahit na, following yung tanong ni JD na Tanawan, kahit na may namatay na 2, hindi mo pwedeng ibaba. Bakit? Yun ang requirement na nakapako dyan sa ating saligang batas. In cases of impeachment, whether you're impeaching the President, the Vice President, the Ombudsman, or any impeachable officer, ang kinakailangan mo pa rin ay yung bilang. Kunyari nga dito sa ating kasalukuyang kaso kay Vice President Inday Sara Duterte, 2/3 of 24. Hindi pwedeng galawin yung denominator na yan. At dagdag pa po natin dyan, yung 3/4 pag gagalawin mo naman ang ating saligang batas, hindi mo rin pwedeng ibaba yung denominator na hinihingi. Pagdating sa bilang ng senador na dapat sumang-ayon, kailangan yan 3/4 of 24. Kahit pa, using the question of JD na Tanawan, kahit pa may 2 namatay, hindi magiging 22 ang denominator. Bakit? Kung hindi, mapapaglaruan ang ating saligang batas. Ang mangyayari lang dyan, kasuha mo ng plunder ang lahat ng oposisyon dyan sa Senado para bumaba ang denominator. That was not the intention of the framers of the 1987 Constitution. Hindi yan noon, hindi yan ngayon, at hindi yan maaari. Ang denominator, 2 bagay, fix yan. 24 in cases of impeachment, when you want to get the number of votes to convict an impeachable officer, or when you want to amend or revise the Constitution and you need the concurrence of the Senate, 3/4 of 24. Walang galawan yan. Hindi mo pwedeng pababain. Subalit, sa pagpili ng panibagong Senate President, again, this is not my example, this came from JD na Tanawan. Halimbawa, may namatay na 2 senador, maaari mong ibaba ngayon yung denominator into 22. Ang kalahati niyan ay 11 plus 1, 12 na ang magiging majority. We have 1.5 years to go in Sara. Inday we trust. Yes, Inday we trust. Si at OFW channel. O yan, tama yan. Hanggat hindi nila nakukuha. Again, lagyan natin ng konteksto to be fair, to be objective. Dahil yan naman ang layunin ng inyong pahina. Ito naman ang layunin ng inyong lingkod, ng ating advokasya, na iangat natin ang antas ng pampublikong usapin, ang pampublikong diskurso. Makabuo kayo ng inyong matatalino bukod sa maisog na pananaw, opinyon, kuro-kuro at prinsipyo na base sa tamang impormasyon, base sa batas, base sa saligang batas natin. Kaya natin dinidiskurso yung ganito, and I encourage all of you to please, patuloy po kayong mag-engage, patuloy kayong mag-comment, mag-react, mag-share. Napakahalaga po niyan sa Facebook at mag-follow. Ganon din po sa YouTube. Patuloy po kayo na mag-comment, mag-react, mag-like, mag-share,
at mag-subscribe dyan po sa YouTube naman. So si at OFW Channel, maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta sa akin. Maraming salamat. Sino ito? Si Thalia. Tama ba? Thalia sa Umay Guro. Marami pong salamat sa iyong mabuting hangad para kay VP Inday Sara. Maraming salamat sa iyo. Si Asam Speak, kasama din natin. Si Miss Lovefly, nandito rin. Maraming salamat. Maraming salamat. Si Maya Olaso, hindi ko yung pangalan niya, si Maya Olaso Verhagen. Yan ang kanyang pangalan. Maraming salamat sa iyong pag-subaybay. So, antabayanan po natin lahat. Ano yung magaganap diyan sa legitimate Blue Ribbon Committee hearing bukas? Napakahalaga po niyan. Tayo'y nananawagan sa lahat ng Pilipino. At nakita ko that you have responded during the initial hearing of the subcommittee chaired by Subcommittee Chairman Dante Marcoleta ng Blue Ribbon. Napakaraming tumugon, napakaraming sumabaybay, pinag-usapan, dumagundong. Siyempre, si mainstream media, bulag, pipi at bingi. Except for a few. Nakita naman ninyo dito sa aking pahina, ginamit natin ang video ni Miss Jessica Soho. Kinover niya yan at marami rin ang nanood sa kanyang video. So antabayanan natin bukas ang mga employers, konting luwag at sisikapin natin na ma-restream dito sa aking pahina live bukas yung gagawing legitimate Blue Ribbon Committee hearing. Antabayanan natin sapagkat kinakailangan talagang may managot. Hindi mo pwedeng kasuhan lang ng basta-basta yung mga naghahanap ng pananagutan dito sa trilyong pisong pagnanakaw na sinakripisyo talaga pati buhay ng ating mga kababayan. Huwag ninyong kalilimutan. Maraming namatay dito, maraming nalunod, maraming ari-ari ang napinsala, maraming nawalan ng pag-asa, maraming nawalan ng hanap buhay. At wala naman silang nakuhang compensation of any kind from the government except yung maya't maya magkakanong ayuda. Hindi kailangan ng Pilipino ang ayuda. Ang kailangan natin trabaho. Ang kailangan natin negosyo. Ang kinakailangan natin oportunidad. Ang kinakailangan natin makahawak tayo ng pag-asa. Hindi pwede yung ayuda. Hindi tayo mabubuhay dyan. Kakarampot na pera lamang yan. Hindi yan sasapat ng pambayad ninyo ng kuryente, ng tubig, ng internet, araw-araw na pagkain sa inyong hapagkainan. Hindi yan tutugon at hindi natin dapat kalimutan ang issue at usapin ng korupsyon. Huwag tayong papayag, huwag tayong magpapabudol. Ito si At Fear Not. Sabi na ni At Fear Not, if we do not act now, the worst part won't be the corruption we ignored. It will be the consequences we cannot escape. Don't allow your supposed to be public servants to continue to commit plunder. Maraming salamat at Fear Not for your point of view. Malinaw yung sinabi niya. Hindi natin dapat kalimutan itong usapin ng corruption. Masyadong malaki at mahabang panahon nating pagbabayaran ito. Maawa kayo, kung may mga anak kayo, maawa tayo sa ating mga anak. Kung wala naman na o wala kayong anak, maawa kayo sa inyong sarili. Maawa kayo sa ating mga kabataan. Sila magbabayad sa trilyon-trilyong pisong pagkakautang na inutang hindi para tayo'y umunlad bilang bansa, bilang isang lahing Pilipino, kung hindi para ibulsa ng mga mandarambong sa kasalukuyang administrasyon. Huwag kayong papayag. Josephine Pastrano from Zamboanga del Norte, maraming salamat. Si at Ron Roda, may tanong siya, bakit sa EDSA gaganapin ang Blue Ribbon Committee? Sapagkat doon sila nakahanap ng isang venue na akma doon sa gagawing pagdinig bukas.
At hindi ito ginanap sa isang usually, kita naman ninyo yung kung gaano kagarbo yung ano, di ba? Yung bicameral conference committee sa ilalim ni Tambaloslos nung siya speaker diyan sa magarbong Manila Hotel. Napakagarbo. Ilang araw sila diyan. Hindi natin kailangan ng kagarbuhan sa paghahanap ng pananagutan at katotohanan. Ito lang at ang tingin ko, ito lang ang reasonable siguro ang halaga ng venyung yan, kaya dyan sila tutungo. At yan ay open to the public. Yung mga troll, yan lang naman ang kakayahan yan. I cannot and I do not and I will not argue with yung capacity ng pag-iisip ay 1 watt lamang. Napaka-purul ng pag-iisip niyan. Sayang ang panahon natin dyan. Tutuloy ko yung aking advokasya na iangat ang antas ng pampublikong diskurso nang sa ganoon lahat tayo kasali, lahat tayo may opinion, lahat tayo makabuo ng malinaw, matapang at tapat sa Pilipino, tapat sa Pilipinas na opinion, kuro-kuro at paninindigan na maisog. Diba? Tapos lahat tayo kasali ng hindi na tayo basta-basta mabudol muli. Sabi bang gawin ang Blue Ribbon Committee outside the Senate building? Yes. Ang Blue Ribbon Committee hearing ay maaring gawin sa labas ng Senate building. Bigyan ko po kayo ng isang klarong halimbawa, yung konkreto. Hindi ba nung inuuto nilang sambayan ng Pilipino, nung sila'y umiikot kunwari at nagkakaroon ng konsultasyon para dyan sa naunsyami na People's Initiative way back 2024. Yung nais silang baguhin, yung form of our government from presidential to parliamentary. Pag-iisahin na yung Senado at mababang kapulungan, gagawin nilang parliamentary form of government. Hindi ba naunsyami yan yung unang-unang linabanan ng hakbang ng maisog sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, January 28 of 2024 in Davao City. Di ba umiikot sila, nagsasagawa kunwari ng pagdinig, pero ang katotohanan nun, nagbibigay lang ng ayuda. Tapos papapirmahin nila ng attendance sheet para yun sa ayuda. Ang ginawa nilang sistema, ginawang kalakip nung kanilang huwad na petisyon for People's Initiative nabisto. At ganun din, nung mga panahon ngayon, February of 2024, hindi ko makalimutan, 88% ng Pilipino sa isang survey rejected any form of amendment or revision to our Constitution, whether it be People's Initiative or CONAS. Ayaw ng charter change. Ayaw ng charter change ng mamamayang Pilipino or constitutional convention. Ayaw, kahit anong form ang gagawin, ayaw galawin. Bakit? Walang tiwala sa namumuno Ganon din yan. Kaya antabayan na natin yung legitimate Blue Ribbon, mas higit na interesado ang mamamayang Pilipino. Suportahan natin yung ating mga maiisog na senador na sa kabila ng banta na kakasuhan, non-bailable, ikukulong, i-issue yung warrant. Tingnan natin kung meron bang maghuhudas pa dito sa kasalukuyang mayorya ng Senado sa pamumuno ni Senate President, the legitimate Senate President Alan Peter Cayetano. Sana ay wala na. Para sa bansa, para sa Pilipino, para sa ating mga kabataang Pilipino. Ayusin natin ang ating bansa, pero huwag tayong magpapabudol. Hindi kayang ayusin ng isang bangkaroting administrasyon ng ating bansa sa pamamagitan ng pananakot, pagkulong, non-bailable offenses, plunder dito, plunder doon, pero yung mga tunay na sangkot dito sa trilyong pisong nakawan, diyan sa flood control funds, sa ghost flood control projects, tag-ulan na naman, magpapasok na naman, yung mga kabataan mababaha na naman, kakasakit na naman, leptospirosis na naman, kung ano-anong sakit dulot ng baha, maglalabasan na naman yan. Kaya wag nating kalilimutan, hindi pa ito closed book. Naghahanda lang ng magandang kwento pagdating ng SONA na nakulong si ganito, nakulong si ganito, nakulong si ganito. Nasa na yung dambuhala? Nasa na yung balyena? Nasa na yung pating?
Sinlaki ni Lolong, malaki pa kay Lolong eh. Ay pag-alagala pa rin eh. Huwag tayong papadala. Pati yung mga propagandang inilalaglag na si Lolong, yung propaganda machine o yung outfit na yan, di ko napapangalanan, kilala nyo yan. Yung outfit na yan na nagdadrama-drama linalaglag si Martin Romualdez, funded din ng Malacanang yan. Funded ng Malacanang yan. Bakit hindi nila maituro si Bongbong Marcos? Bakit hindi nila maituro? Bakit hindi sila humingi ng pananagutan ni Bongbong Marcos? So makikita natin, wag tayong magpapabudol sa mga ito. Hindi tayo dapat nang magpabudol sa mga taong ito. Sabi ni Joji Ku, yes Joji, that's also ang ating pakiusap. Sana wala na talagang maghudas. Tulungan naman ninyo ang bansang Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Joji Ku. May tanong yung Support Federal Government Philippines. Yung kay Ben Dalo na Blue Ribbon, legit ba yun, Attorney Vic, o bogus? Bogus yun, malinaw. Malinaw. Habang tayo'y nagla-live ngayon sa ating podcast, isa lang ang legitimate na Blue Ribbon. Yan ay yung Blue Ribbon na ang chairman ay si Senadora Pia Cayetano. At isa lang ang legitimate na Blue Ribbon Committee na hearing na magaganap bukas. At ayan ay yung pinamumunuan ng subcommittee chairman, Senador Rodante Dante Marcoleta. Yung kay Ben Dalo, kayo na rin ang sumagot, Ben Dalo nga eh. Si Ben Dalo. Si Ben Dalo, bogus yan. But to be fair to Ben Dalo, sakaling meron na silang 13, wala tayong magagawa kay Ben Dalo. Siya na ang magiging tunay na chairman. Pero hanggat hindi nila nakukuha yung 13, si Ben Dalo wala iyan. Usurper yan, pretender yan. At hindi dapat maging chairman ng Blue Ribbon. Yung hindi mo nga alam, ano ba talaga yan? Diba? Ano ba talaga pangalan yan? Pag chairman ka ng Blue Ribbon, accountability yan eh. O ano ba munang pangalan mo talaga? Sabihin mo sa mamamayang Pilipino, sino ka bang talaga? Ano ba ang tunay mong pangalan? Ano ba ang tunay mong nationality? Pilipino ka ba? O Amerikano ka ba? Ano ka ba? AI ka ba? Kaya si Ben Dalo, huwag niyong pinagpapansin yun. Huwag niyong pinagpapansin yun. So, sabi ni tama, nasobrahan lang ng robust. Huwag kayo iinom masyado nun. Huwag tayo iinom masyado nun. At magiging ano rin tayo, Ben Dalo. Si Covey River, thank you for interpreting the law. The Supreme Court does not involve themselves in a lot of misunderstanding of laws. Ang passive po kasi ang Korte Suprema. Covey. Ang Korte Suprema, kinakailangan mayroong magsampa ng petisyon. Kinakailangan mayroong actual na kaso na capable of judicial determination, yung karapatan ng mga tao. At bago ito umaksyon, talagang ano po yan eh, passive po ang ating Korte Suprema. Kinakailangan may trigger mechanism, kagaya ng petition, certiorari, prohibition, o kung ano man, bago ito gagalaw. Subalit, to some degree, marami pa rin nakabinbin. Tatandaan ho ninyo, yung sinampa nating kaso, yung sinampa nating kaso, last year pa yan. Yan sa maanumalyang 2025 national budget. Anong taon na ngayon? 2026 na, hindi na umusad. Hindi na umusad yung kasong yan. Umuusad yung sa issue ng program at ang program, pero yung issue, napakalaking issue. Natatandaan ninyo, yung pinirmahan ni Chis Escudero, kasali ron eh. Yung blankong bicameral conference committee report, Sherwin Gatchalian, pumirma ron eh. Saldico, syempre. Diba? Yan hindi pa hanggang ngayon, hindi pa na-actionan. Yan naman ang punot dulo na pinag-uusapan natin, lahat ng korupsyon. Yung flood control projects, diyan nakaugat yan. Subalit, hindi pa rin dinidinig. Sana ay bigyan daan ng Korte Suprema dahil hindi maaari maging moot and academic yun. Maraming kaakibat na implikasyon yun at ramification kung anuman ang magiging hatol or desisyon ng Korte Suprema diyan sa petition na yan na aming inihain last year pa. Hindi na umusad, wala nang aksyon ang Korte Suprema. Sana
ay bigyan na lang ng kaukulang aksyon ng ating Korte Suprema. Maraming salamat. Sabi ni Job Canada, sana po ay wala nang maghudas sa majority block. Hindi na po sila 13 dahil may naghudas na. May naghudas na doon sa 13 para matuloy ang Blue Ribbon. Tuloy ang Blue Ribbon. Ang antabayanan po natin kung meron bang magaganap na special session, at kung yung special session na yan ba'y gagamitin para magpasa ng mga kinakailangang batas ng ating bansa sa ngayon, o ito ba'y gagawing platform lamang para makuha yung liderato ng Senado mula kay Senate President Alan Peter Cayetano. As we speak, during our live today, ang legitimate Senate President ay ang nag-iisang si Senador Alan Peter Cayetano, at ang Senate Pro Tempore ay si Loren Legarda. At ang legitimate chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Senadora Pia Cayetano, at ang legitimate subcommittee chair ay si Senador Dante Marcoleta, at ang legitimate Blue Ribbon Committee hearing